may panahon din ng karinglan at karahasan. Mga umagang tahimik na mapupuno ng samot-saring karanasan pagsapit ng buhay, kasiyahan, kalungkutan, mga inosente at mahihirap, mga makapangyarihan. Kumain kayo, maging mabuti, at huwag na magdagayan ang mga taong kailanman ay hindi kinikilala ang Diyos, pilibustero, erehe, makasalanan, mga rebelde, at hindi alam kilalanin ang kagaya ng mga Diyos, mga walang pananampalataya. Biktima rin ba ng karahasan ng aking? Kailan ba magiging legal ang pagsasabi ng mga lihim sa mga kinauukulan kung sila nga mismo ang mga tiwali? Aking Maria Clara, mag-ingat ka sa mga prayer. Mas mapanganib pa sila sa mga taong akala mo'y masasama. Si Ibarra hindi nakabubuti para kay Maria Clara, buti pa si Linares. Nagmamahalan na sila talaga. Matagal na. At yun ang nagkita sa kanila. Loli, tama. Ang bayan ay may kanser na panlipunan na kailangan ibilad sa templo ng sambayanang Pilipino. At sa hanggang ito, sikapin kong may kintal ang iyong kalagayan ng buong katapatan nang walang itinatanggi. Itataas ko ang lambong na nagtatago sa kalinisan na pinagpapakasakit ang lahat sa katotohanan. Maging ang pag-ibig sa sarili, sapagkat bilang anak, talos kong ako man ay may sarili ring pagkukulang at katuwaan. Ang aklat ay nagkakaroon ng mga bagay na ngayon lamang may magsisiwalat. Napakasera ng mga ito, kaya sino man ay walang sumalang. Pinagsikapan kong isagawa ang ayaw isagawa ng iba. Sinikap kong sagutin ang mga paghamak na nasa loob ng daang taon ay naitambak sa atin at sa ating lupang sinilangan. Sa aking mga nobela ay pinilit kong sagutin ang mga mapanirang puring paratang sa aming mga Pilipino. Inilahad ko ang kawawang kalagayan ng aking bayan, ang aming mga karaingan at kalungkutan. Si Crisostomo Ibarra, nilagay ko ang aking mga mata, ang aking katauhan sa kanya. Kung kaya't pareho kami nang nakikita, ang pakay na ipagbabago. Abala ang lahat sa gaganaping salo-salo sa bahay ni Don Santiago de los Santos o mas kilala bilang si Kapitan Tiago. Marami ang dumalong panauhin na kapwa nabibilang sa matataas na antas ng lipunan. Wala nang iigit pa sa isang Indyo. Ang kamangmangan at kawalang bahala. Hindi niyo po ba nababatid na tayo nasa tahanan ng isang Indyo?
Huwag kang mabahala. Si Santiago hindi mo palagay na siya isang Indio. Saka, wala naman siya dito. Padre Sam, sa tuon ng niraw kayo sa bayan ng Santiago ng 20 taon. Bakit mo nilisa ng bayan na yun? Padre Sibalda, utos lang naman yun ng ating minamahal na general. Kaya maraming kaharsan ang nangyayari. Dahil kinakatigan ng mga uhubi sa pamahalaan. Anong ibig mo sabihin? Anong ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin ay isang Quran na nagpapahukay sa kanyang bangkay at sa kanyang libingan na ipapatapon na kahit mismo ang hari ay hindi maaaring makialam. Bawiin mo ang iyong sinabi. At kung hindi, bukas na bukas ipapalam ko ito sa inyong pamahalaan. Magandang gabi sa inyong lahat. Nais ko ipakilala sa inyo. Galing pa siya sa Europa. Si Don Juan Crisostomo Ibarra. Sila pala ang mga koral ng aking bayan. Padre Damaso, pinakamatalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako nagkamali yata. Hindi ka nagkakamali. Ngunit, kahit kailan hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ikaw ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Opo, ako po si Crisostomo Ibarra. Pinagagala kita ang makilala. Naway mo maging mas mapalad ka sa iyong ama. At balita ko sa iyong ama ay isang marangal at mabait na tao. Ang papuri mo sa aking ama ay pumaparam sa aking alilangan. Tungkol sa kanyang palad na hindi ko nabato. Saan kayo nagtungo, Ginoong Ibarra? Halos pitong taong kayo na wala. Tila kanalimutan niyo na ang sarili niyong bayan. Malayong malayo ko. Kumbagamat, tila ang bayan ko ang nakakalimot sa akin. Samantalang ako, laging nakaalang-alang sa kanya. May iba ako, Ginoo. Tila nakapaglagat nakarating ka na sa iba't ibang bansa. Anong mahalagang bagay ang nalaman mo? Matapos ko mapag-aralan ng mga kasaysayan ng iba't ibang bansa na puntahan ko, nalaman ko na tiyak ang kanilang kasaganahan at kalayaan sa kanilang bansa. Wala bang nahanap na iba? Hindi na dapat sinasayang ang mga salapi para matutunan lang malilit na bagay tulad na iyan. Pag pahintulutan niyo ako magpaalam, may asikusuhin pa ako mahalagang bagay. Huwag ka muna umalis. Darating pa si Maria Clara. Nakita niyo na? Dahil sa pagpunta sa India at Europa, nagiging mayabang at mataas na dapat ipagpawal sa pamahalaan. Habang si Ibarra ay naglalakad at pinagmamasdan ang paligid at tanawin na tila walang pinagbago buhat nang siya'y lumisan, ay may biglang pumatong na kamay sa kanyang balikat at siya'y napahinto. Tila walang pinagbago ang bayan na minsan ko inilisan. Binata, mag-ingat ka. Huwag maging arang sa iyo ang sinapit ng iyong ama. Pagpatawad niyo ako. Dahil labis na pamahal sa iyo ang aking ama. Maaari bang isalaysay sa akin ang tunay na nangyari sa akin? Hindi mo ba alam? Namatay ang iyong ama bilang buwan. Bilangguan? Anong bilangguan? Baka kayo nagkakamali lamang. Hindi ako maaaring magkamali. Sumama ka sa akin sapagkat patungo ko sa kwartel. Doon isasakay sa iyo sa ligahan. Noon ay mayroong isang Kastilang mangmang at masama ang ugali na naging kolektor ng buwis. Habang siya'y nangongolekta, minsay napagkatuwaan siya ng mga bata. Hinagisan niya ng baston ng isang bata at ito'y natamaan. Nahuli niya ito at kanyang sinaktan. Nakita ito ng iyong ama at sa pagkagalit ay sinugod niya ito. Hinawakan ang bisig ng Kastila at naitulak niya ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, napatama ang ulo nito sa bato at siyang sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil dito, hinuli ang iyong ama at ikinulong. Kinabukasan, habang nag-uusap sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Maria Clara, dumating si Crisostomo at pinakausapan na kung maaari makausap niya si Maria Clara. Hindi pa rin kumukupas ang iyong kagandahan, Maria Clara. Ako ba'y lagi mong naalala? Hindi mo ba ako nalimot sa iyong paglalakbay? Marahil, madaming magagandang babae nito. Ako makalimot? Sadyang napakapalad ko. Dahil pinagpasyahan ng ating mga magulang na ako ipakasal sa pinakamagandang dalaga dito sa bayan ng San Diego. At ako'y lubos na namumuli. Gusto akong nangungila kay Crisostomo. Ito ang dahon ng sambok na iyong tanging alaala buhat nung ako'y lumisan.
ang sulat na binigay mo sa akin. Ano nga ba sinabi ko noon? Ako nagbabasahin ko para sa iyo. Pagpauminhin mo na ako'y umalis at bibilang sa iyo ng aking mga magulang. Ikaw ay lalaki, sabi nila sa akin. Dapat makisupin ang iyong hinaharap at ang iyong mga tutunan. Dapat mong pag-aralan ang karunungan ng buhay bago niya may tutulay sa iyo. Anong nangyari sa iyo? Patawarin mo ako, Maria Clara. Ngunit ako may tungkulin kailangan matupad. Dapat ako magtungo sa aking bayan dahil bukas ay araw ng mga patay. Luma ako ang susunod. Ilang araw ang nilipas at tayo magkikita muli. Ialay mo ang bulaklak na ito sa libingan ng iyong. Maraming salamat, mahal ko. Mag-ingat ka. Nakita ni Ibarra ang sepulturero nang siya ay nagtungo sa libingan ng kanyang ama. Sinabi niya ang palatandaan ng libingan ng kanyang ama at tumango naman ang tagapaglibing. Ngunit, nasindak si Ibarra nang ipagtapat ng sepulturero na kanyang sinunog ang krus at itinapon naman ang bangkay sa lawa dahil sa utos ni Padre Garrote. Higit daw na mas mabuti na mapatapon lang ang bangkay kaysa mapasama pa ito sa libingan ng mga inchik. Abala si Sisa sa paghahanda ng pagkain para sa kanyang mga anak. Saging! Ikaw pala! Bakit? Sino yung nakakala mo? Aba, may pagkain na pala sa hapag. Saging! Yay para sa mga anak mo. Hindi mo ba sila hihintayin? Saging! Sandali! Hindi mo ba hihintayin ang iyong mga anak? Ayon kay Pilas Potasio, si Crispina ay nakakakasa na. At marahil si Basilio ay makakauwi na ng kanyang sahod. Eh kung gayon, pagbukod mo ako ng piso. Saging, sandali! Dumating si Basilio sa kanilang bahay na sugatan at hindi niya kasama ang kanyang kapatid na si Crispin sapagkat napagbintangan siyang magnanakaw sa loob ng kumbento. Dito ka naman ng halian, Ginoong Ibarra, para makapag-usap na rin kayo ni Padre Damaso. Nandito para sa San Diego si Padre Salve. Oo, dahil siya ang magsasunod sa araw ng pista. Maria Clara, ayun pala si Padre Salvi. Hayaan mo siya, huwag mo siyang batiin. Malungkot ng kura dahil iniisip ito ang malaking gugugulong sa pista. Bagamat ang mga sakristan ang magbabayad dito. Tingnan nyo, walang gayak ang media ng Guardia Civil. Hayaan nyo, darating ang araw, darating ang kulera, at maganda ang impacto. Sinong kawawang yan? Yan ang pulubing itano. Mamang pulubi, tanggapin mo itong kwintas na handog ko sa inyo. Bakit ibigay mo ang iyong Agnes? Naawa ko sa kanya dahil wala akong maibigay. Pero ng awa, magandang galang. Minsan tayo makakapalang-palad. Ngayon ay araw ng mga patay. Nakikita mo ba ang kapanaryong yun? Andun ang mga anak ko. Andun si Crispin. Andun si Basilio. Ipagdasal natin sila. Hoy, baliw! Tawan mo ako. Pabayaan mo na siya. Kailangan yung bilanggo ang baliw na ito. Wag! Tawan mo. Pinuntahan ni Ibarra si Piloso Potasio sa kanyang tahanan para manghingi ng payo tungkol sa kanyang mga binabalak. Magandang araw po. Magandang araw. Umupo ka. Ano ba yung sadya? Ba't ka na pa rin? Nais ko lamang kung humingi ng kaunting payo tungkol sa aking mga pinaplano na magpatayo ng isang paaralan dito sa San Diego. Gusto ko ang iyong binabalak. Matagal ko nang hinahangad na magkaroon ng paaralan dito sa bayan ng San Diego. Kung ganon,
Ano po ang iyong mapapayo sa akin? Wala akong maipapayo. Pumunta ka na lang sa kura-paro ko at humingi ng pagsanghayon. Bakit kailangan pa magtuloy? Ang katotohanan ay dapat manghiram ng damit sa kamalian. Walang sino man umitibig sa hubad na katotohanan. Hindi katapangan, kundi katanyagan ng moral na mag-isa laban sa karamihan. Hindi karuwagan ang lumpo kapag nagkaram ang pundo. Ang masama ang harapin, iyon upang mabuhay at hindi na muli magkabangan. Maraming salamat sa discussion. Tatandaan ko po ang iyong mapayo. Sa isang malaking hapag na nanghali sina Crisostomo, Maria Clara at ang iba pang mga panauhin, biglang dumating si Padre Damaso at binati siya ng lahat, maliban kay Ibarra. Hindi man lang siya bumati sa aking pagdating. Masyado nang mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Nakatulong lang ng konti, nagpapanggap na doktor. Mga uhuging galing sa Europa ay magwawakas ng nararapat sa kanila. Hindi ka ba namatay ang aking ama dahil sa kanya? Hanggang sa kabilang buhay, inuusip pa niya yun! Narinig nyo? Nilalait niya ang alaala ng aking ama! Ano pa ang nalalabig kundi parusahan siya? Crisostomo! Alam niyo ba na naging kalimbad-gimbal ang inasal ni Ginoong Ibarra? Ngunit ang dating kora naman ang may kasalanan kung bakit ganun ang inasal ng Ginoo. Kahit pa, dapat pinairam niya ang pagpapakumbaba dahil alagad ng Diyos sa kaharap niya. Ngunit ang akin lang, igararangal kong magkaroon ng isang anak na magtatanggol sa sagradong alaala ng kanyang yumangong ama. Sadyang lubos na pagmamahal lang ang kanyang ipinakita. Sa tahanan ni Don Santiago ay dumating ang mag-asawang de Espadaña kasama ang isang binatang Kastilang nagngangalang Alfonso Linares upang alamin ang kalagayan ng may sakit na si Maria Clara. Sila may kasama kayo. Magandang umaga po. Ako po si Alfonso Linares. Sige, tuloy po kayo. Kamusta ang may sakit, Isabel? Wala pa rin itong pinagbaba. Kamusta ka, Maria Clara? Medyo sumasakit pa po ang aking ulo. Magandang araw, Padre Damaso. Asan siya? Nasa kanyang silid, nagpapahinga. Padre Damaso, salamat sa iyong pagbisita. Lubos ako nag-aalala sa iyo. Magpagaling ka. Pinuntahan ni Elias si Ibarra para balaan sa pagdating ng mga gwardya sibil upang siya'y tugisin. Ngunit huli na ang lahat at nahuli siya ng mga ito. Sumama naman ang mahinahon si Ibarra at binalikan ni Elias ang tahanan nito para sunugin. Binalikan ni Elias si Ibarra sa bilangguan para itakas at pinuntahan nila si Maria Clara para makapagpaalam. Oo, ako si Crisostomo. Isang kaaway. Isang taong may katwirang maputot sa akin. Si Elias. Siya ang nagbawi sa akin sa bilangguang pinagsakdalan ng aking mga kaibigan. Ano pang magagawa ko? Maaari ko kayong sabihin sa iyo na humingi ka ng tawad sa akin. Maaari ko kayong sabihin kaya man napatawarin ka. Maria, ikaw ay isang anghel. Maligaya na ako at ikay naniniwala sa akin. Nabalitaan kong ikaw ay kakasal na. Oo, ngunit pinilit lamang ako ng aking ama. Gusto mo, tumakas ka. Tumakas ka. Adios. Paalam, mahal ko. Niyo ako, Ginoo. Dadaling ko kayo sa bahay ng aking kaibigan, sa Mandaluyong, at dadaling ko doon ang inyong kwalta na aking iniligtas at itinago sa puno ng balite, sa mahiwagang libingan ng inyong ingkong. Tapos, magtungo kayo sa ibang lupain. Ibang lupain? Para doon kayo mamuhay.
upang kayo'y makapamuhay ng tahimik sa sandali ng inyong buhay. Ipinayo mo sa akin na ako'y mamuhay sa ibang bansa. Bakit hindi ka sumama sa akin? At mamuhay na para magkapatid. Hindi maaari, Ginoo. May paparating. Ginoo, marunong po ba kayo mamangka? Opo, bakit? Pagka tayo mahuhuli kung hindi ako lulundag sa tubig, sila'y aking ililigaw. Tutugisin nila ako, ngunit mabuti po akong lumangoy at sumisid. Magligtas kayo ng inyong sarili. Huwag! Dumito ka at tayo'y lalaban. Wala tayong mararating, sapagkat wala tayong sandata, para lamang tayong ibon na kanilang papaslangin. Magkita tayo sa Noche Buena. Sa Pinagbabaril ng mga kawal si Elias at ito ay natamaan. Ligtas ako ng Diyos sa lalong malaking panganib. Noche Buena noon, kung saan-saan hinanap ni Basilio ang kanyang ina at bigla niya narinig ang boses nito na umaawit. Tingnan mo yung binata hinahabol yung balyon. Eto sa'yo! Sayang! Nakataya ang aso! Inay! Inay! Ako Lumapit sa akin! Inay! Huwag kang lumapit! Inay! Huwag kang lumapit sa akin! Inay! Wag! Inay! Wag! Inay! Ako po si Basilio, Inay! Inay! Lumapit! Ako po si Basilio! Wag! Wag! Inay! Wag! Ako po si Basilio, Inay! Inay! Ako po si Basilio, Inay! Basilio! Basilio! Basilio, anak ko, ikaw ba yan? Basilio! Anak ko! Inay! 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 Bakit mo ako iniwan, Inay? Inay! 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 Ikaw ba ang anak? Opo. Kung ganun ay, anong ibig mong gawin sa iyong ina? Nais ko po siyang ipalibing. Sa libingan ng simbahan? Opo. Ngunit wala po akong kwarta. Saka hindi po ito pa iintulutan ng kora. Matutulungan niyo po ba ako? Ako'y mahinang-mahina na. Ako'y nasugatan. 2 araw na akong di kumakain ni umiinom. Pakinggan mo ko. Bukan liwayway ay patay na rin ako. Sa 20 hakbang mula rito, sa kabila ng ilog-ilugan, may mga nakasalansan na kahoy. Dalhin mo dito. Ilagay mo sa ibabaw ng aming mga bangkay. At kami iyong sunugin hanggang sa kami maging abo. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Ginoo. Pagkatapos, kung walang sino man na darating dito, humukay ka, makakatagpo ka ng maraming ginto. Anihin mo itong iyong-iyo at magagamit mo ito sa iyong kinabukasan. Mag-aral ka. Ginoo! Ginoo! Mula nang si Maria Clara ay pumasok sa kumbento, ay iniwan na ni Padre Damaso ang bayang kinaroroonan niya upang manirahan sa Maynila. Ilang linggo bago suotan ng abito ng pagkamungha si Maria Clara, siya ay biglang nakaramdam ng isang panlulumo na pinagmulan ng unti-unti niyang pamamayat. Naging lubhang malungkutin at mapag-isip ito. Si Kapitan Tiago naman na naging mapag-isa ay walang ginawa kundi maglaro ng liyampo at magsabong ng walang humpay. Si Doña Victorina ay nagdagdag ng mga pustisong kulot sa kanyang pusod at lalong pinag-igi ang kanyang pagsasaandalos. Si Linares, na tanging tagapagtanggol ng abang doktor na De Espadanya, ay namatay sa sakit at sa masamang pakikisama sa kanya ng kanyang hipag na si Doña Victorina. Magandang
siya bumati sa aking pagdating. Masyado nang mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Nakatulong lang ng konti, nagpapanggap na doktor. Mga uhuging galing sa Europa. Hindi sa panamatay ang aking ama dahil sa kanya! Hanggang sa kabilang buhay, inilusip pa niya yun! Narinig niyo? Nilalait niya ang alaala ng aking ama! Ano pa ang nalalamig kundi parusahan siya? Sus naman. Wala ka nang maintindihan. Kung wala ka nang makapitan. Kapit ka sa akin, kapit ka. Sa akin, hindi kita bibitawan. Wala po kayong gagastusin. Wala po ako hinihingit na kapalit po. Basta sumama lang po kayo. Sa inyo, ang buhay na walang hanggan po. Sumama lang po kayo. Na rin kayo. Alam niyo ba sa scientific name ng uang? Ha? Ang uang, ito ay nagmula sa planetang Sitlak-tuk na ito may lahing alien tong ganito kaya ganitong itsura. Bakit po magmukhang alien siya? Ito, ang scientific name ng uwang ay Brilaxacum yakakaksikum liktakpiktiyakum. Ito ang scientific name ng uwang. Salamat po sa...